Hi Libras, let's connect, concentrate, mag-wish at saka mag-tanong. Wish or tanong. Baka sakaling masagot ng cards. Concentrate kayo ah. Let's dig in to see where this goes. Guys, may nasa sitwasyon kayo na hindi kayo feeling nyo na-stuck na kayo. Feeling nyo na-stuck na kayo. Kung sa financial matters guys, meron kayong breakthrough. Justice paparating na sa inyo para makawala kayo. So, yung iba dyan na nakulong guys, kung sino man yung Libra o may kakilala kayong nakulong, 8 days, 8 weeks, 8 months, 6 to 8 days, 8 weeks, 8 months, makakawala na siya. Dahil karamihan sila kanila is inosente sila. So, darating na yung justice sa buhay nila. Wait lang guys, may kukwentahin lang ako. Wait lang ah. Malapit na guys. Malapit na kayo makawala. Kung sino man yung mga may kakilala o may mahal sa buhay o may anak na nakakulong, makakawala yun. Tapos guys, kung sino man din yung mga naghihirap sa buhay, makakalabas na rin. Malalagpasan ng mga problema sa buhay. Lalo na yung may kinalaman sa legalities. Tapos guys, meron dito yung mga Libras na kasal at gusto nang makawala sa kanilang mga sinumpaang relasyon o sa kanilang legal marriage. Makakawala na sila. Kung may divorce or annulment is ma-approve. Hintay lang ng maghintay lang kayo. Basta sa June mangyayari yan. Kung ongoing na yung magkakaroon na kayo ng resulta by June. Sa mga nagbabalak pa lang, baka next year ng June. Wait lang guys ah. Meron dito yung naging masaya kayo sa isang relasyon na naging wish fulfillment niyo siya dati. So, nagkagulo guys. Nagkagulo kayo. Yung iba naman nagkagulo dahil masyadong busy. May kanya-kanyang ginagawa. Masyado kayong busy sa isa't isa. Tapos nagkikita lang kayo. Kung paminsan-minsan, kung may free time kayo, pero hindi palagi. So, dati nag-uusap kayo ng palagi,
nagkaroon na ng ano guys, ng gulo o kalituhan ng isip. Kaya hindi na masyadong nakatuon sa isa't isa. Sa mga naghihintay ng trabaho, meron darating. Meron darating pero kailangan mong bitawan o iwanan ng isang bagay bago yun mangyari. Kasi magulo na rin doon sa pinanggalingan mo o dyan sa kinatatayuan mo sitwasyon ngayon. Meron kang iniisip na pagkakakitaan, ituloy mo. Oo, may opportunity ka. Ituloy mo yung yung balak mong gawin. Mag-sacrifice ka. Dahil may magandang resulta. Yung iba naman dito gusto maging single. Lalo na yung mga kalalakihan na libra. Yung iba naman, guys, kung lalayo kayo o gusto nyo mag-start ng isang panibago pang buhay or panibagong business, maganda yung kanyang magiging matibay yun. Maganda yung resulta nun. Meron dito guys yung yung namimiss kayo. Isang lalaki namimiss kayo. Kung tatay niyo man to na nahiwalay sa inyo, namimiss kayo. Nagsisi din siya dahil sa pag-iwan sa inyo. Nagsisisi siya. Namimiss niya kayo. Gusto niya kayong kausapin at magpaliwanag. Yung iba kasi dito guys, sumakabilang bahay. May third party. Na third party yung tatay nyo. O kung sino man itong lalaking Libra na third party. Tapos hindi nyo pa ginagawa. Binabalak nyo pa lang. Huwag nyo naman ang gawin. Huwag yun ang gawin guys. Kasi depende sa sitwasyon. Pero kung ako sa inyo, pag mayroon mga bata na may mga anak na kayo, yun lang ituloy. Pero kung mismo may kasalanan, yung kinakasama nyo, basta huwag nyo lang pabayaan yung mga bata. Kung gusto nyo, yung mga may kasal, magpa-anal kayo. Para walang malas na kaakibat. Para hindi kayo malasan guys. Ako meron ditong babae guys na gusto ka na niyang bitawan o gusto niya, kung sino man itong kausap, tinutukoy ko dito, may babae dito na gusto na kayong bitawan dahil na naman sa third party. Alam niyo guys, ang dami na to third party ngayon. Hindi ko alam kung bakit halos lahat ng zodiac signs, hindi naman lahat ng taong, kaya lang paramihan guys. Mayroon ayaw na talaga. Ayaw na makisama sa kanyang kinakasama ngayon. Nike, wag ka maingay! Guys, meron trabaho kayong hinihintay o ang trabaho ang naghihintay sa inyo. Kailangan nyo lang desisyonan
Kailangan nyo lang desisyonan. Naisip nyo to, o sumagi sa isip nyo, gawin nyo na. Kasi maganda ang kalalabasan yan. At saka pinagpe-pray nyo yan eh. Pinagpe-pray nyo yan. At hinihintay nyo. So, kailangan nyo nang bitawan yung isang trabaho nyo. At dun kayo sa isa. Kasi parang wala nang mapupuntahan yung pinaghihirapan nyo ngayon. Oh guys, may nalulungkot dito. Dahil hindi binibigay sa kanya yung para sa kanya. Meron hindi reciprocated na relasyon, meron din hindi reciprocated na na relasyon nyo sa mga boss nyo. So, dapat meron ka, hindi niya binibigay. O dinidelay-delay niya. O nagbigay man siya pero kakapuranggit lang. Pagod na kayo guys. Pagod na kayo. Pero, sige lang. Pag-isipan niyo mabuti. Meron kayong breakthrough guys kung kikilusan niyo lang. Lalo na sa pera. Meron kayong breakthrough. Huwag guys huwag kayong, na-stuck kasi kayo sa sitwasyon na yun. Kumilos na kayo, huwag na kayong papayag na ganyan na parang walang nangyayari sa buhay, sa trabaho. Kasi hindi pantay-pantay ang trato sa inyo. Kung saan ka ngayon, hindi pantay-pantay ang tingin o trato sa inyo. Mag-isip ka na. Meron gusto guys na kung sino man yung may asawa na yung lalaki at naging third party niya kayo. Pwedeng ex nyo. Gusto ulit makareconcile. Gusto niya ng reconciliation. Gusto niya ulit mag-umpisa. Excuse me. Pero guys, walang patutunguhan. Kasi may asawa siya. Legally. Huwag kayong padala sa sinasabi. Kasi guys, ang mga lalaki, sa kilos mo makikita talaga yung totoo nila, hindi dun sa salita nila. Huwag kayong padadala sa salita guys. Yun lang ang ko, kasi mabilis kayong maniwala dito sa taong to So, kailangan ko kayong advice na huwag kayong papatol dito. Iwasan nyo na to. Minsan na kayo nasaktan nito. Tama na. Palitan nyo na. Okay? Pero sana yung papalit nyo, huwag din sa may walang extra baggage, walang asawa o walang mga anak. Kung gusto nyong tahimik ang buhay nyo. Hanggang doon lang, Libras. Thank you. Kung gusto nyong kung gusto nyong ipagpatuloy pa ito, kung gusto nyong marinig pa yung the rest of the readings, punta kayo sa sa TikTok ko. Nandun sa TikTok wall ko. I-click nyo lang yung YouTube icon, dadalhin na kayo dun sa YouTube. Mush Taro. Okay? Bye guys. Thank you so much. Ingat kayo. Yung bilin ko huwag nyo kalimutan. Thanks. Hello guys. Dito naman sa sa mga nakaabot sa YouTube. Ituloy na natin Libras ang mga susunod na readings. Ang susunod na mga spread. Basahin natin. Page of Cups. Page of Cups, Allah.
Meron nagkakagusto sa inyo guys, pero meron siyang iba. Hindi niya sasabihin yan. Maaaring meron siyang pamilya na kababalik lang niya doon sa pamilya niya, tapos ito na naman, ikaw naman ang bibiktimahin niya. Wait lang guys. Ito yung kinakausap ko sa mga babae ito guys, yung mga babaeng Libras. Iwasan nyo ito kasi gustong gusto kayo nitong taong to, tapos masaya siya na nakikita ka niya. Lahat ng gusto mong marinig, naririnig mo sa kanya, so sinasabi niya. Pero yung iba guys sa inyo, hindi nyo alam, may kasal pala yan or may family. So parang dinajagal niya kayo. Pero guys, ang talagang uuwian niya, kalaunan pa rin, sa bandang huli yung pamilya pa rin niya, hindi kayo. Kasi kayo, third party lang. Inuuto-uto lang kayo nito. Meron din naman guys, yung basta huwag kayo magtitiwala. Meron din yung about sa pera. Sinasabi maganda daw ang kitaan. Maganda ang kitaan dito. Mag-invest ka dito kahit kunti lang, promise. Kikita ka ng malaki. So parang naniniwala kayo dyan guys. Pero ang makukuha nyo lang, ang balik ng investment sa inyo, Diyos ko, wala pa sa kalahati. Kaya wag na guys. Hanap na lang kayo ng ibang pagkakakitaan nyo. Huwag na kayo maniwala dyan. Ganon din sa mga manliligaw nyo guys. Sino yung mga single dito? Hindi rin kayo magiging magkakatuluyan. Yung iba naman guys dito, ikakasal naman sa inyo. Aside from sinabi ko kanina, meron ditong ikakasal. May ikakasal. Pero after 3 years or to 9 years, saka may magluloko dito guys. Sino may kakasal ngayon? Magbabalak ng magpakasal na ngayon. So guys, ang unang mangloloko is yung babae. 3 years yan to 9 years. Ang babae ay siya ang unang magloloko. Ingat kayo guys, mga Libras na lalaki. Yung ikakasal ngayon, March. Yung ikakasal ngayong March. Hindi ko naman sa pinipigilan kayo. Kaya lang, meron kasi dito yung tendency na matutukso siya. Within 3 months o hanggang 3 years to 9 years. Mahuhuli mo rin yan kung sino yun. Okay. Sorry hindi ko kasi pwedeng pagsinungalingan yung nakikita ko sa cards. Kasi guys, once na nagsinungaling ako dito or nag-sugarcoat ako, alam mo yung reading ko nasisira, buong reading na sirang-sira na. So, meron akong responsible ako sa mga sinasabi ko. Hindi ako pwedeng mag-sugarcoat. Sa inyo naman, sa mga kukunti lang ang kinikita, meron kayo guys na meron naman kayong inheritance kahit konti lang yan, pero lumalaki yan, nag-appreciate yan. So, alagaan nyo kung may lupa kayo, alagaan nyo mabuti guys. Pahalagahan nyo, huwag kayong benta ng benta guys. Kasi once na pera na wala na guys. Okay, makinig sa advice sana. Huwag kayong magpadala sa, ibenta natin yung lupa. Ako guys, huwag mo na kayong pumayag dyan. Pag-isipan nyo mabuti kasi ma-heartbroken lang kayo or ma-disappoint. Guys, meron sa inyong may demonyo sa paligid nyo.
Tingnan natin kung demonyo talaga o ano tao. Wait lang. Okay. Guys, natutokso kayo, hindi demonyo. Natutokso kayo. Natutokso kayo. Wait lang, kwentahin ko lang to. Wait lang. Wait lang guys, kasi kailangan ko pang kwentahin para malaman natin yung root cause niya o kung may timeline siya para maiwasan niya. Okay, so guys, sa mga single sa mga naloloko yung mga babae naloloko sa mga boyfriend, ingat-ingat kayo kasi may nangyari na sa inyo. May nangyari na sa inyo. So, baka mabuntis kayo. Tapos, hindi kayo pananagutan, guys. Parang SEX lang habol nito. Parang iisahan lang kayo, guys. Iisahan lang kayo. Kahit sa mga hindi single, guys, sa mga babaeng libras, please, huwag kayong pag may kinalaman sa SEX, huwag nyo nang gawin. Huwag na kayong pumunta pag may naghihiya ng ganyan sa inyo or boyfriend nyo na lagi kayong hinihiya sa ganyan. Baka mabuntis na kayo talaga. So, ako, sinabi ko na sa inyo na may tendency malakas na mabubuntis kayo nito. Kung hindi kayo nakinig, nasa inyo na yan. Sa mga libras naman na may mga babaeng anak, pagsabihan nyo rin yung sa mga nakarinig nito, pagsabihan niyo yung mga kapatid yung babae, kung may boyfriend dyan, mga anak niyong babae, kung may boyfriend din yan, pagsabihan niyo baka mabuntis kasi. Yan. Tapos guys, meron dito yung may ginagawa sa gabi. Parang, may guys, may kulam o may kulam kayo, mag-ingat kayo sa mga taong ganyan. Maramdaman nyo naman yan kung may kulam, kung kinukulam kayo, maramdaman nyo yan. Sorry guys, maramdaman nyo kung may kulam. Kasi may gagawa o may gumagawa sa inyo nito. Tapos guys, hindi naman yan nakamamatay yung gagawin yan. Parang pwedeng curse lang guys. Pero maingat pa rin. Tapos guys, etong sinasabi ko ulit, pag-isipan nyo yung mga lalaking nagyayaya sa inyo. Lalo na sa gabi, nalalabas kayo. Ingat kayo, baka dyan kayo mabuntis. Sorry guys, singot ako ng singot. May sipon at ubo kasi ako. Baka masingot ko kayong lahat dito. Sorry. Pasensya na po. Wait guys. Wait. Guys, meron ditong galing abroad o taga-abroad na babae. May pinapagawa siyang bahay. May pinapagawa siyang bahay. Mapagmahal siya, caring siya. Pero ingat lang kasi meron hindi na pagkakatiwalaan na tao na niloloko lang siya. Hindi naman actually na guys. Hindi actually na talagang yung tao. Meron lang hindi dapat pagkatiwalaan lalo na sa mga sinasabi guys.
Yung parang inuuto-uto siya basta may kinalaman sa bahay o property guys. Kung may ginagawa para sa bahay o nagpapagawa ng bahay, maging maingat kayo kung nasa abroad kayo. Maging maingat kayo na baka binubulsa yung iba yung pinagkakatiwalaan niyo, binubulsa niya yung ibang pera. Tapos nagdadahilan siya na kulang yung ganito, kulang pa yung ganito, ate kulang pa yung ganito mo kasi hindi pa tapos yung ganito, ganyan. Or kung sino man yung nagagawa ng bahay guys, pwedeng arkitekto o engineer, pwedeng ganyan. Basta yung mga may kinalaman sa kontrata guys, baka itakbo yung pera nyo or hindi matapos yung bahay nyo. Ingat kayo sa mga taong ganyan. Yung mga lalo na yung mga contractual na yan. Ingat. Yung sa matatapos naman na yung bahay, hayaan nyo na, pero may ginawa sa inyo. Sa bagay, wala kayo dito. O wala kayo sa isang lugar na yun, kung nasaan yung pinapagawa nyo. Hindi lang bahay yan, basta establishment yan, pwedeng farm o barn, mga ganyan yung medyo basta pinapagawa mo. Pwedeng hospital, pinapagawa mo, o ganyan. School, pero binubulsa yung iba dyan guys. Kung sino man guys yung lumayo sa inyo na lalaki, kung sino man yung may kasal dito na may mga anak at linayuan kayo ng lalaki ng asawa niyo dahil may babae, sinama pa niya yung babae, guys, hayaan niyo na lang siya. Hayaan niyo suportahan niya yung mga anak niyo kung meron siya ibibigay. Huwag masyadong ma-pride guys, kayong mga babae. Sa mga lalaki naman na may mga anak, mahal naman yung mga anak nyo. Pagtiisan nyo lang yan kahit yung asawa nyo bungangera. Pagtiisan nyo lang para sa kanila. Kasi meron fortune na dala. May fortune na dala o swerte na dala yung paghihirap mo. Yung iba dyan sabihan yung mga anak na babae baka mabuntis. Tapos tumakas. Baka makipagtanan guys. Bantayan nyo. Kasi may maiiwan pang maliliit na mga kapatid yan. Pero sayang naman yung kung nag-aaral pa siya. Yung kung sino man yung pwedeng panganay niya ito mabubuntis. Tapos lalayas. Lalayas siya dahil buntis siya. Takot siya dahil sa nanay niya. Pagsabihan nyo na lang, huwag nyo na lang para hindi lumayas. Baka mapunta lang siya sa lalaking walang kwenta. Mas mahirap yun. Huwag nyo na lang guys, pagsabihan nyo pero huwag nyo rin palayasin. Guys, kanina pa to may mabubuntis ng babae na dalaga. Kahit naman hindi dalaga, basta may mabubuntis dyan. Guys, meron ng may darating sa buhay nyo. May darating sa buhay nyo na isang lalaki na gustong sa inyo, makirelasyon. Excuse me guys, sorry. Pero guys, wounded warrior na kayo, so sana matuto naman kayo. Dahil lolokohin lang kayo nito. Huwag niyo lahat paniwalaan ng kanyang sinasabi, Huwag niyo lahat paniwalaan. At saka yung iba guys na lalaki na guys, mag-ingat-ingat sa pagdadrive yung mga libras na lalaki. Kung sino man sa inyo ang
nakarinig nito, yung mga lalaking nagdadrive sa pamilya nyo, pagsabihan nyo na huwag overtake ha, kasi sa ngayon, baka magkaroon ng disgrasya. Huwag naman sana, pero nandito kasi. Ingat-ingat sila sa mga overtake. Okay, dapat maging sila, tawag nito, defensive driver. Yun lang naman po. Tsaka yung iba guys na libras, baka makabili ng sasakyan o magkaroon ng sasakyan. Ma-approve siya sa sasakyan, kakaroon siya ng sasakyan. Or papayagan niya siyang i-drive yung sasakyan, pwedeng ganun guys. Kasi may kasunduan dito eh. So, pwede rin ma-approve yung sasakyan o makabili kayo ng sasakyan guys. O ingat sa sasakyan guys ha. Sige, susundan lang po ulit. Maraming salamat sa inyo, Libras. Next time, bye!